Welcome sa ating program, no? Mayong hapon sa inyo tanan. Good afternoon, everyone. Welcome sa aton another episode, no? Sa ang aton topiko subong Domingo. It's Sunday and it's a very very special day because it's Mother's Day. I know tanan kita dira, no? All of us are also contemplating what to give to our mothers, ano ang iregalo sa ating mga parents. But siguro very, very important is on the part sa ating program, sa atong programa, is that we will discuss this topic on this very, very special occasion para sa ating mga nanay. No? So welcome sa ating lahat. And to all the mothers, lahat ng nanay, grandmothers, solo parents, single mothers, and lahat ng mga kababaihan. Magandang araw po sa inyong lahat. We acknowledge all your sacrifices and your contribution sa ating society. Alam naman natin yung role ng mga nanay ay hindi simple. Kaya nga, Mother's Day should not only be a celebration. Hindi lang dapat na sinicelebrate natin yung Mother's Day, but also, we have to give recognition sa kanilang sacrifices and contribution nila sa, hindi lang sa bahay, hindi lang sa pamilya, kundi sa buong society natin. And remember, hindi ito maiiwasan na pag-uusapan natin yung value ng nanay, ng mga kababaihan sa ating society. And remember, merong ngang kasabihan na if mothers or when mothers are strong, families become stronger. And when the families are strong, the nation becomes stronger also. So ganun, very, very important kasi yung nanay natin. Iba-iba yung role, no? Lain-lain ang role sa mga ginikanan that we have to give honor and value. Remember, no? Perme, we know that, values begin at home. Kaya ang mga nanay natin, by the way, while I am speaking in Tagalog, why I am speaking in Tagalog because we are also being watched and listened to by other mga kaibigan natin outside Negros and Bacolod. So I decided to do it in Tagalog. So para pwede ring ma-share at mapakinggan at mapanood ng ating mga kababayan sa YouTube, sa Facebook, and of course sa radio. Mapakikinggan tayo. So I will try my best para maintindihan natin. So let's start. Ano yung role ng mga nanay at mga kababaihan sa society natin? Una, ang mga nanay ay yung una nating mga guro. Mothers are first teachers. Remember, lahat nag-uumpisa sa bahay. Values begin at home. Diba? We will know kung ano yung upbringing ng mga kabataan natin, nag-uumpisa yan sa bahay. And yung nagtuturo sa atin ay yung mga nanay natin. Ano yung mga tinuturo ng mga nanay natin? Tinuturuan tayo na magmahal. Diba? Alam natin yan. No? Tinuturuan tayo na maging disiplinado, maging compassionate, mapagmahal. Tinuturuan tayo ng respeto sa ating kapwa-tao. And of course, kikita natin yung sacrifice ng parents natin ay nai-imbibe din natin. Naintindihan natin yung value of sacrifice na pinapakita sa atin ng ating mga nanay. So, yung una-unang nagtuturo sa atin ay yung nanay. So, hindi madali po iyon. Alam natin, napakahirap
na trabaho bilang nanay. Kung isipin lang natin yung mga pinagdaanan ng ating mga nanay habang tayo'y maliliit, from womb hanggang inilabas tayo sa mundong ito, grabe yung sacrifice ng nanay. At yung nanay, habang lumalaki tayo, sila po yung nagtuturo sa atin. So mothers as first teachers, tandaan natin yan. Also, yung mga kababaihan, mga nanay, as professionals, workers, there are leaders, caregivers, public servants. They contribute to our national development. Yung kanina nga, napanood ko yung isang episode ng, I think, episode ni, tawag natin dito, ng isang anchor, in-interview niya yung isang lawyer from the biggest law firm in the Philippines, na pag-usapan nila na ngayon, mas maraming babaeng lawyers kaysa mga lalaki. And according to, I think, Attorney Divina, he said that the ratio now is 80% to 20%. So, mas maraming babae ngayong lawyers at law students kaysa mga lalaki. And that's the fact. So, ibig sabihin, kung titingnan din natin sa ating mga local government officials, mga executives natin, marami ng mga kababaihan. So, they are really part of our national development and we give recognition to them. Yung iba sa kanila are also mothers, single mothers, that while they're portraying their role in the government, they are also portraying their very important role sa pag-uwi sa bahay. Pag-uwi nila sa bahay, trabaho pa ulit. Aside ng trabaho doon sa opisina, ng concern ng office nila, they will be going back home para gawin yung mga, usual na trabaho ng nanay. Except those, yung mga merong may kaya, merong may katulong, kasamahan sa bahay, but nonetheless, they also take good care of the children. Inaalam ano na yung nangyari sa eskwelahan, ano na yung update sa mga bata, yung health status ng mga bata, everything ginagawa po ng nanay yan. So, hindi po madali. But, again, we give due recognition dahil nga sa ating mga nanay at kababaihan na tumutulong for national development. And because of that, ang ating constitution mismo, yung ating batas, yung 1987 Constitution, particularly yung Article 2, Section 14, na nagsasabi that the state recognizes the role of women in nation building. And, sabi dito, the state shall ensure the fundamental equality before the law of women and men. Kaya, dito tayo unti-unting papasok sa ating pag-uusapan. I hope makarelate tayo because again, this is a very important episode. We will be discussing about, role of nanay, role ng mga kababaihan, para kasi minsan, hindi pa rin natin ma-accept that women are equal partners ng society natin. Nandun pa rin kasi yung parang ang tingin natin sa mga nanay, parang katulong lang, parang nandun lang sa bahay. Meron kasi pa rin tradisyon, meron pa rin kultura na minamaliit yung mga nanay at mga babae. Parang, parang feeling natin na kung tayo yung mga lalaking nagpo-provide ng mga material things sa bahay, parang feeling natin we are the one carrying all the burdens. Hindi po yon. Tandaan natin, even ang Korte Suprema, I want you to know that even the Supreme Court declared and ruled that the sacrifices of the mothers at home are equivalent or more than those material things. Yung tinutulong, pinoprovide ng mga tatay, yung pera, sahod.
Sabi ng Korte Suprema, yung pag-aalaga sa mga bata, pagluluto, pagplantsa, pag-prepare sa eskwelahan, and everything, rearing the children, are considered efforts equal, if not more than, material contribution. So, nare-recognize po yung trabaho ng nanay. Be it, you're a working mother, nagtatrabaho ka, or you're just a plain housewife, you're no longer considered an ordinary member of the house. You are sharing equally the burden, yung paghihirap para sa pamilya. And that is very clear. Both sa ating constitution, sa ating batas, at the same time, even ang Korte Suprema natin ay nagre-recognize. Pero masakit palagi ay we often, parang palagi nating nakakalimutan yung sacrifices ng mga nanay natin. Everyday sacrifices ng mga nanay natin. Kaya nga, if I can recall, kung maliit pa kami, alam ko, my nanay was, before, she was working at the office, then she made the sacrifice, ultimate sacrifice to be full-time mother sa amin. And every day, yung sacrifice ng nanay natin ay hindi basta-basta. We wanted to do this video for Mother's Day and para ma-share din, para marinig ng mga kabataan, and they will also value, bigyan nila ng due recognition yung mga nanay nila. Kasi there are children na pariwara. Yun na nga sinasabi ko sa mga kapatid ko, sa mga pamangkin ko, that always value the moment na nandyan pa yung nanay nyo, yung lolo, yung lola nyo, yung nanay at tatay nyo. Always value, especially yung nanay natin. Kasi di natin alam, nasa labas tayo, nagtatrabaho tayo, nag-aaral tayo, nag-i-enjoy tayo kasama ang kaibigan, hawak yung cellphone, nag-games tayo. Lahat, pasyal, nag-iisip tayo going abroad, nag-iisip tayo going to the beach, parties and everything, but we failed to sacrifice the everyday sacrifice ng mga parents, especially ng nanay natin. And always remember, commonly practiced yan. Pag nag-aaral yung mga kabataan, piniprepare ni nanay yung pagkain, breakfast, and pinapakain tayo ng una. And always mothers, most of the time mothers eat last. Sila yung pinaka-last na kumakain. Kumbaga, inuuna tayo ng mga bata. Hindi nyo ba na-observe yan? If you are not observing that, maybe bulag tayo. Di natin nare-realize yung paghihirap ng nanay. Lalong-lalo na yung mga nanay na sa abroad, mga OFWs natin. They made the ultimate sacrifice to be far from home, just to work and provide for all of us. Para sa personal needs ng kanilang children. Yun nga kanina yung sinasabi ko, they also able to balance yung work and family life nila, but on top of everything, pamilya. Kasi they are working for the family. They're not working for them only, they're working for the family. So, they're working out for the family. Pagdating ng bahay, trabaho pa rin para sa mga kabataan. And that is very, very noble. Ano pa? Di natin na ikita din yung emotional and mental burdens ng mga nanay. Minsan, if not most of the time, yung mga nanay, no? As for me, no, I can say for myself, when I was young, nung maliit pa ako, I know how emotional and mental draining yung nanay na nag-iisip kung may makakain pa ba yung mga bata, kung nagkakasakit yung mga bata, kung makapag-aral pa ba yung mga bata. You know, thinking, pag-iisip ng future ng mga anak is very emotionally and mentally draining. Kaya nga, merong minsan, parang sinasabi natin, para ka ng nanay, nalulosyan ka na.
Naririnig nyo yan? And that is very, very sad truth. Yung sinasabi natin palagi, yan, nalolosyan ka na para ka ng nanay. So we are referring dun sa physical aspect, yung mental aspect ng babae bilang nanay. Parang, kumbaga, hindi na nakapag-ayos. Hindi na marunong, magpaganda, magbihis, o even mamasyal. Because they became full-time mothers. And that is everyday sacrifices ng ating mga nanay. Just a quick reminder sa ating mga kapatid. Isipin natin, pag wala tayo sa bahay, naiwan yung nanay sa bahay natin, they kept on praying for our safety. Our mothers cry quietly, tahimik lang at night. And then every morning, smile pa rin because they wanted to be the light of the home. Diba? Ilaw ng tahanan yung nanay eh. So naghihirap yung nanay and we just don't know that they are quietly crying at night. Alam ko maraming mga nanay na umiiyak, lalong-lalo na malayo sa mga anak nila, yung mga OFW. They're crying almost every night because they're not there for their children physically. Or even those mga nanay na nandun, wala silang control kung ano yung mga ginagawa natin, anong mangyayari sa atin, and that's very, very, burdensome sa ating mga nanay. So the quiet cry of our parents, dapat mag-reflect tayo dyan. Isipin natin yan. And sometimes, sinasabi natin, the strongest people in the world are those who we don't notice their struggle. Yung tinatago lang nila ba yung feelings, yung emotions, yung lungkot nila. While I'm saying this, parang matutuloy yung luha ko because I know a lot of mothers, even single mothers, trying to do everything for their children. Meron nga akong na-met sa isang clinic ng doktor. Isang nanay, hawak-hawak lahat, no? Habang nagpapacheck up siya sa kanyang, tenga. Is doing the, paperworks, and then meron pa siyang bit-bit na paninda. Bebenta ng insurance, bebenta lahat, pagkain, everything. Could you imagine? That's the kind of person na we should be proud of. At maawa din tayo sa kanila. Although, they are not asking us they don't ask pity, hindi sila humingi ng awa sa atin. But, it's for us to appreciate. Let's give gratitude to our mothers, sa ating mga nanay. Diba? Spend time with our parents. Ako, kaka-cremate lang ng tatay ko last week. And right now, my mother is alone. Wala na si tatay, but nandun naman yung mga kapatid ko. Kaya nga, I make it a point, even before my father died, make it a point that if I have the time, I will be there for them. I want to spend time with my parents and my mother. And respect them. And very important thing is respect and cared for them while they are still alive. Kailangan nating bigyan ng respeto at pagmamahal, time while they are still alive. Kaya nga, talking about respect, nag-uusapan natin yung respeto sa mga nanay, sa mga kababaihan, pag-usapan natin maya-maya yung mga batas. Protecting women and mothers in general. Ano yung mga batas nagpo-protect sa kanila? Okay? Yun yung pag-uusapan natin maya-maya. Ano yung tinatawag nating yung mga Magna Carta for Women? Okay? Ano yung batas na Safe Spaces Act? Pag-usapan natin maya-maya. But ano lang ha,
and general concept because we are limited on time. We only have 1 hour. Pero yun, pag-usapan natin yung mga violence against women and their children. Merong batas na ganyan. Okay. And of course, other laws para sa ating mga solo parents. Okay? And of course, I would like to remind yung mga bata, yung mga mga anak, habang may panahon pa, o kahit sabihin natin, wala na yung parents natin, wala na yung si nanay, wala na rin si tatay, even giving value dun sa tinuro nila sa atin. Kumbaga, it would be disservice to our parents, to our nanay, kung hindi natin ginagawa yung mga good deeds, yung mga good values, good manners na tinuro sa atin bilang unang guro natin. Yung nga sinasabi ko, yung being compassionate, pagiging mapagmahal, respeto sa kapwa-tao. So kahit wala na yung mga nanay natin, mama, mami natin, lola natin, tita natin, at least, kitang mga anak, pag-follow lang ng advice nila, yung pagiging mabait, matulungin, siguro yung mga common advice ng mga parents natin o mga nanay natin, gagawin natin yan. Dapat. No? Kaya nga, nung kanina, I had a topic na sa isang radio program, mayroon kaming bisita and parang yung lumabas, yung anak ng kanyang live-in partner, hindi nirespeto yung wishes ng kanilang tatay. Di ba? Yun na nga, may kasabihan, kung buhay lang yung tatay, baka, iiyak yun. Masasaktan yun. Ganon din sa mga parents natin, na kahit wala na sila, if we become siguro mabait, respetado, knows how to respect other people, they will be proud of us. And that's one way of giving honor to our mothers, our parents, even though they are not with us anymore. Kumaga, we respect our parents by showing to the whole world na pina-follow natin yung mga advice nila para sa atin. And we will be talking more yung tungkol sa batas sa ating mga nanay at sa mga kababaihan. And proceed tayo sa ating pinag-uusapan tungkol sa ating special Mother's Day episode. Kanina, a while ago, I've said that we need to provide respect and care for women. Kaya nga pag-uusapan natin ngayon yung mga batas tungkol sa ating mga kababaihan at mga mother. Ano ba yung mga batas na puprotect sa kanila? Okay, yun yung pag-uusapan natin ngayon. As part 2 ng ating episode ngayong araw o ngayong Sunday. By the way, sa mga new tuner, we can be viewed also sa YouTube, sa Facebook, and at the same time sa ating mga radio programs. Because this is simultaneously being broadcasted sa ating radio stations. No? Sa ating program, sa Action Legal, sa Action Radio Bacolod, and of course sa ating Facebook page sa Legally Yours PH. Okay. Since we have limited time, 1 hour lang yung kabuuang programa natin, let's proceed. Tungkol sa mga batas protecting women, mga nanay. Meron tayong women's rights and legal protection. Una, kung naririnig nyo yung Violence Against Women and Their Children's Act. Yun po yung Republic Act 9262. Commonly, alam natin, VAUSI Law. Okay?
Anong pinoprotect dito? Pinoprotect dito yung ating mga women, mga nanay, and their children. Sa ano? Sa physical abuse. Okay? Emotional abuse. And also psychological abuse. I hope ma-expound ko ito sa inyo, but unfortunately, this law alone, itong Republic Act 9262 will be dealt separately kasi medyo mahaba itong explanation. But to shorten, kasi meron pa tayong ibang batas na pag-uusapan dito. Ito yung batas na nagpo-protect sa mga nanay at sa mga anak ng mga nanay. Okay? Yung pananakit, emotional abuse, and psychological abuse. Number 4, ito yung economic abuse. Ito yung palaging complain ng mga nanay, although hindi naman sila sinasaktan, wala namang sabihin natin emotional abuse, psychological abuse, pero economic abuse. Hindi nagsusupport yung tatay sa mga anak, sa asawa. Nililimit yung support, tinatago yung pera, hanggang ginugutom yung pamilya. Alam naman natin na nagsasuffer dyan yung nanay because remember, it's the nanay who prepares the food every day. Most of the time, ha? Pero merong exemptions diyan. Kasi may mga tatay din na acting as mother sa bahay. Sila yung nagluluto, sila yung mga gumagawa ng mga gawaing nanay sa bahay. But generally, and most of the time, yung nanay nagpe-prepare. So, there is also an economic abuse. Because when you say abuse, in relation to protecting our mothers, kasama na yung mga non-physical abuse. Yun na nga na-mention ko a while ago, yung physical, emotional and psychological abuse. So, merong batas na nagpo-protect sa ating mga nanay. So, hindi na kailangan na, kumbaga, just to protect the nanays, ay kailangan merong physical na damage. No, not necessarily. So, there is a law. Again, the VAUSI law or the RA 9262 law na nagpo-protect sa ating mga nanay. Okay. Meron naman tayong Magna Carta for Women. This is a special law, Republic Act number 9710, that promotes equal rights. Binabalance yung rights ng mga kalalakihan sa kababaihan. So, bawal yung mga discrimination sa trabaho, dahil babae ka, hindi po yan pwede. So, tandaan natin, ang batas na ito, yung Magna Carta of Women, ay nagbibigay ng equal access sa mga kababaihan natin to education, healthcare, and opportunities. When we say opportunities, kasama na dyan yung employment, yung trabaho. Kaya bawal sa mga pinagbabawal yung dinidiscriminate mo yung babae. Kaya minsan, pag merong mga job opportunities dyan, sabi ng batas, bawal na hindi mo include yung mga babae. Sabi mo lang exclusive for men. Bawal po yan. Unless siguro, I don't know, ano pang mga trabahong hindi kayang gawin ng babae na ginagawa ng lalaki? That is a continuing debate, di ba? Merong palaging may debate yan. Sabihin natin, hard work, hard labor. Of course, mas malaki yung braso ng lalaki, hindi kaya ng babae. But, you know, you don't disregard women. There are also women stronger than men. Even sa prinsipyo lang sa buhay, maraming walang kwentang lalaki kaysa babae. So, yun yung debate ngayon sa opportunity, especially mga job opportunities. Meron bang gawaing babae na hindi kaya ng lalaki or meron magawaing lalaki hindi kaya ng babae? So, that's a debate. Pero to be safer, we have to consider na if we offer job opportunities, offer it to both men and women. Okay? But of course, I'm trying to recall, ano ba yung pwedeng trabaho na para lang sa lalaki at para sa babae? Siguro,
one way of saying na iniingatan natin yung babae natin not to do very heavy heavy loads. Yung mga trabahong mabibigat, bigay na lang natin sa lalaki yan. Siguro, pwedeng ganon. Probably. And in a way, we are respecting and protecting our women. But kung gusto niya mag-apply at kaya niya, give it to her. And that is the law of Magna Carta for women. Now, yung babae, nanay ka man, o single mother ka man, usually, are confronted with kabastusan. Kasi nandiyan pa rin yung, nandiyan pa rin yung kultura ng mga Pilipino na parang minamaliit yung babae. Alam mo, sa history ng ating mundo, there were times o may panahon dati na yung mga babae ay hindi makapagboto. Okay? Hindi makapagtrabaho. Nasa bahay lang. So, that was the culture before. At dati, paningin sa babae ay sex symbol lamang. Alam mo yung napapanood natin dati, yung show nila Richard Gomez, yung Palibasa Lalaki. Parang they are trying to justify that because lalaki sila, it's okay lang bastusin yung babae. I'm not saying binabastos silang babae, but that's the concept ng show na yan, no? Parang pag may dumadaan dyan babae, sinisipulan, okay, sinasamahan, kinakarinyo, kahit ayaw na ng babae. Yun yung mga nangyayari doon sa show na yon. And during that time, wala pa tayong batas na sasabihin natin ngayon. Meron tayong Safe Spaces Act o Republic Act number 11313 or also known Bawal Bastos Act because it protects women, nanay, single mother, women in general. Bawal na po yung mga catcalling, yung pinipituhan yung babae. Okay? Bawal yung binabastos yung babae. Bawal na gawing sexual, parang tawag natin, figure yung babae lang. Witty-wing. Parang gano'n, alam mo sa palibasa lalaki. At bawal bastusin yung mga babae in public or even sa social media. Nire-respeto ang babae yung kanilang tawag na pagkababae ay dapat respetuhin, sabi ng batas. Kasi if we parang ginawa natin silang parang sexual symbol, parang minamaliit natin kasi binabastos natin, parang, parang we're dealing with them like a property, bawal po iyon. Kaya tandaan natin, I cannot discuss the Safe Spaces Act o Anti-Bastos Law because mahaba itong discussion na ito. But again, there is a law now that prohibits yung mga catcalling, mga witty-wee, mga parang ginagawa nating sex symbol yung mga kababaihan natin. Bawal po iyan. Because tandaan natin, yung respect natin sa ating mga kababaihan reflects the moral character ng ating society. Kasi pag nandun pa rin tayo sa ganyang prinsipyo o paniniwala na yung mga kababaihan ay nasa ilalim at tayong mga lalaki sa itaas, ay wala po tayong patutunguhan dyan. So because of this law and other laws that I mentioned, there is already what we call equal protection. Sabi nga ng iba, paano attorney pag yung lalaki yung binabastos ng babae? Pwede ba yon? Of course, hindi pwede yon. Kaya nga tawag natin dyan, equal protection of the law. Hindi kasi pwede na yung may isang batas o may batas na para lang sa protecting the women and not protecting the men. But because there are also laws na special laws na para lang protection sa mga kababaihan natin. Because this society, nakikita ng society natin na bigyan pa ng diin yung respeto sa mga kababaihan natin. Because for the longest time, sa mahabang panahon, we don't give recognition and respect
sa ating kababaihan o sa ating mga nanay or mga single mothers. Kaya there is a special law protecting the women. Alam mo yung masochismo, yung society natin parang, mas mataas yung tingin natin sa lalaki kaysa babae. Kaya binabalance yan ng ating batas. Kaya, yun na nga, tawag natin, equal protection of the law. Sa lalaki naman kanina yung tinanong natin, paano pag binabastos ng babae yung lalaki? Meron bang protection yung lalaki? Yes, of course. If we are being annoyed by women, pag inaanoy tayo ng mga babae, for example, o ng mga asawa natin, o ng mga kapitbahay natin, o kaibigan natin, pwede naman tayo makapag-file ng, unjust vexation cases, or kung online harassment, meron namang cyber libel, okay, or online harassment. So, pwede namang maproteksyonan yung kalalakihan laban sa mga babaeng nambabastos. Kasi to be fair, hindi naman lahat lalaki yung nambabastos. Meron din namang babaeng nambabastos sa mga lalaki. Pero yun na nga lang, sinasabi natin dito, that yung batas natin ay trying to equalize the influence of men over women. Binabalansi lang po ng ating batas. Yun. Yun yung mga, tawag natin, yun yung mga batas, mga known laws na nagpro-protect sa ating mga nanay, kababaihan, at mga solo parents na mga babae. Okay? Yun po yung ulitin natin. Yung VAUSI law, Violence Against Women and Their Children. Okay? Anti-Violence Against Women and Their Children's Act, RA 9262. Magna Carta for Women, nagbibigay ng equal access, opportunities, protection against discrimination. Safe Spaces Act that protects our women from being binabastos sa online man or sa publiko. Okay? So that way, binibigyan din ng recognition yung ating mga kababaihan. In fact, there is also a special law about solo parents or solo mothers. Kasi when we say Solo Parents Act, it refers also to solo parent na lalaki o solo parent na nanay. Okay? But part of this law ng solo parent, kasama po dyan yung solo parent na babae. Okay? Yung ibig sabihin, pag sinasabi nating solo parent, tawag dyan babae na nagpapalaki sa kanyang pamilya o mga anak o mga kahit sabihin natin pamangkin na mag-isa. Okay? So, kailangan ng tulong, kaya nagpo-provide ng mga discounts, privileges para sa ating mga solo parent. Kasi mahirap nga naman magpalaki ng pamilya na mag-isa. Kaya binibigyan ng tulong ng gobyerno natin o ng batas natin. Kasama na doon yung mga widows, yung tawag dito, yung mga iniwan ng mga asawa, inabando na ng mga asawa, okay, or yung mga babae na lumayo doon sa bahay kasama yung mga anak dahil sa pag-aabuso ng kanyang asawa sa kanya o sa kanyang mga anak. And alam naman natin, yung mga solo mothers ay yun yung nag-a-act na bilang tatay at nanay at the same time. At marami po sila. Kaya na-recognize ng batas that they have to be protected and they have to be assisted. Dapat silang tulungan. Okay? Kasi alam natin yung struggle ng mga solo parent. Lalong-lalo na yung mga solo mother. Alam mo yung may additional struggle yung mga solo mothers. Kasi lalong-lalo na pag merong mga anak na maliliit pa. Lalong-lalo na yung nagdidedi pa yung mga anak. So, ang mga nanay hindi makahanap ng trabaho because they have to be there with their, infants, kailang alagaan yung mga bata. So, it creates talaga financial struggle sa mga solo women o solo mother. Diba? Emotional exhaustion. Napapagod din po yung mga nanay natin.
Kasi mahirap pagpalaki sa mga anak, lalong-lalo na yung mga matitigas na ulo na mga anak. And mahirap i-balance yung trabaho at saka yung pag-aalaga sa mga bata. Okay? So, nag-iisa sila, kaya nagpo-provide yung gobyerno natin ng tulong sa kanila. Kaya nga, merong batas, yung Expanded Solo Parents Act, that provides additional benefits sa mga nanay, especially sa mga solo parent. May mga educational assistance. Kung gusto nila mag-avail niyan, livelihood support, flexible work arrangements, binibigyan yung mga solo parents natin. So, hindi na masama. In fact, it's very noble to parang magtayo bilang tatay at nanay at the same time. So, hindi natin kinakahiya yan being a solo parent. Kung iniwan ka man ng tarantado mong asawa, at least tumayo ka para sa iyong pamilya, para sa inyong mga anak. Kaya nga dapat kayo suportahan, hindi dapat husgahan. Okay? Sa mga anak, before we wrap up, mensahe lang po para sa mga kalalakihan, sa mga kabataan at sa pamilya ng ating mga nanay. Ulit-ulitin ko kasi kanina I was able to give you the reminder, but just before we end, gusto natin sabihin ito sa ating mga anak. And I hope makakatulong ito, yung video na ito, magamit din para to remind the children na alalahanin nyo inyong mga magulang, lalo na inyong nanay. You spend time with your nanay, always show gratitude, say ka thank you, pasalamat ka sa ginawa sa ng nanay mo, because while yung mga nanay natin are not asking for recognition, the greatest for me nung college pa ako, the greatest, siguro isa sa pinakamataas na maibibigay natin sa ating mga parents is to appreciate them. Not by material things only, but kung merong additional na tulong material, mas maganda. Pero appreciating them by saying thank you, caring them, tulungan sa bahay, mga anak, tumulong kayo, respetuhin yung mga parents at nanay natin. Sometimes we only realize, remember this, sometimes we only realize the value of our parents, of our mother, kung wala na po sila. Kasi pag wala na yung nanay natin, para kay papagpasalamat tayo. Sa habang buhay pa sila, tayong mga anak, ay magpasalamat tayo sa kanila, and let's provide them the, siguro the due recognition. Hindi lang celebrating on Mother's Day, but make Mother's Day, or make every day Mother's Day. And that is a way na as children, we can let them feel. Mapapafeel natin sa mga nanay natin, mga mama natin, tita natin, nag-a-act na nanay natin, o tatay natin, nag-a-act na nanay natin, na we give value sa kanilang sacrifice that will motivate them to go farther, and they will live happily. Diba? With their children, with their family. And secondly, a message also to our men, sa mga kalalakihan. Hindi yan po sa laki ng braso o sa pinoprovide na material na bagay, yung responsibility sa bahay. Kasi kung nagpapakilala tayong malakas tayo, mas maging malakas tayo if we know how to provide or to show respect and do our responsibility para hindi mahirapan yung mga nanay, yung mga asawa natin sa bahay. Ika nga, real strength means respect and responsibility. And para maging tunay na lalaki, dapat
protektahan natin ang ating mga kababaihan, ating mga asawa, at ating mga anak. And we will have to reject. Iwasan natin yung pananakit. Tandaan natin, meron tayong batas. Iwasan natin nasaktan ang ating mga asawa physically, emotionally, psychologically, and economically. Maging totoong lalaki po tayo sa ating mga asawa. That's the message na ibibigay natin sa inyo sa araw na ito because it's a very, very special day. It's a Mother's Day. Kaya I'm greeting everyone na nanonood sa atin. Maybe you are in the Philippines, working even right now, nandun ka sa abroad, nagtatrabaho, to provide for your children. I am praying for all of you. And I am rooting for all the mothers. And for me, I would like to say thank you also to my nanay. No, sa nanay ko, at sa lahat ng mga nanay na dumaan sa buhay ko. Mga tita ko, lola ko, even yung asawa ko, who is also acting as a mother, siya para sa akin. Although wala kaming anak, pero ako yung nagiging anak ng aking asawa. Minimake sure niya na I drink my medicine, I eat correctly, I sleep early, lahat. And she's acting like a mother to me. So thank you, Mami. To you also, happy Mother's Day. So lahat sa inyo dyan na nakikinig, dito sa Bacolod, sa Negros, sa buong Pilipinas at sa buong mundo, magkita-kita tayo ulit next nating episode. Ito po inyong lingkod, Attorney Cesar Viloria Jr. on behalf of my late father, the late Fiscal Viloria Sr. who is now in heaven. Maraming salamat sa inyo at kita-kits kita ulit. Mabuhay at ingat po tayong lahat. See you soon!